Po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita nating pinakamamahal na Isus. Kaya po inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Isus na ito po'y dadalhin ng ating mangaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Paul Mansano. Tayo po muna magkaisa pong dumangangin sa ating pong pinakamamahal na sa Kristo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na sa Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa panandalangin na minamahal ginagara ng Pastor Evangelista, Wilder Meda, and the Prophet of God, minsan pa kami nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto ng aming panalagawan pinagparti ng isan. Sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong patuloy na pagpapadama na iyong matamis na presensya, patuloy kayo na sa amin sa tutuwin na o Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagpapangmaba. Himin ng kahabakan ng kapatawaran sa lahat na gawa namin pagkukulang, pagsalansan sa manakalooban, patawar mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan tunay sa ganang akin, wala pa akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual palasing, bilhin kapalaan ng intindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, matatiyan, mga sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang na kaway, damas of hinders at downs and believe, cast out from them and bind the power of darkness. Our knowledge we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo. Pwede na po kayo makupo, manibig ng mga baguhan. At unagit sa lahat, ako mga pinaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakalit pagsamba sa ating pinakamamahal na sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilder Meda, the end-time beloved of God. We love you so much, Mama Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Sam Pastor Linz Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children of Casino Almeida family, at sa lahat po natin minamating ibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawa, sa lahat po natin ibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world. Amen, praise God, hallelujah. At maging sa ating beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, amen, praise God, kanilang mga anak. At beloved, mga anak din po natin, beloved Mr. Paul, beloved Tinis sa bansang Amerika, sa lahat ng ating kapamanggawa, mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan nakantabay po sa ating live streaming, magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga inibig, lagi nating alalahanin na we are in the last days perilous time. Tayo po'y nasa mapangan huling panahon na. At ang ating mga tao, mga kababayan natin, mga tao sa iba't ibang mundo, mga bansa, na kung saan ay tunay na sila po'y nagnanangis na maagapan ang mga napipintong darating na mga kalamidad, itong salot na COVID-19 na naging pandemic, mga iniibig ko. Ang katunayan, mga iniibig, ay ang ating bansa ay nagbibigay din ng mga warning, mga iniibig ko, sa mga kalamidad na darating. Itong lamang nakaraan taon, kahit sa pamamagitan ng sa online, mga inibig sa Zoom, ay nagkakaroon sila ng drill sa earthquake, mga inibig ko. At sila po'y gumugugol ng milyon-milyon salapi. At nakita natin yung great burden nila na talagang andun po, mga inibig. Subalit, kung ating pagbabasihan ang banal na kasulatan, mga inibig ko, ang tamang paghahanda na isasagawa ng dapat ng lahat ng tao, mga inibig, ay yung maglingkod at lumapit sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagkat pag hindi nagbigay ng kahalagahan ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, ibubukso ng Diyos ang kanyang galit at sino ang makakatayo? Kaya sa ating babasahin dito po sa from the book of Revelation, chapter 6, verses 15 up to 17, kaya lamang po. The book of Revelation, chapter 6, from verse 15 up to verse 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains,
and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipi, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayaman, at mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. Ang mahal na Panginoon ang magpala sa kanyang banal na salita. Mga iniibig, ito po yung mga lahat ng tao, lahat ng uri ng tao na kung saan hindi nagpahalaga, nagbigay kahalagahan sa salita ng ating pinakamamahal na Kristo. Na sa ating nabasang talata, mga inibig ko, sa lahat ng uri ng mga tao, maging mga hari, mga prinsipe, mga presidente, mga inibig ko, mga makapangyarihang tao, may yaman, may hirap, inibig ko, mga pulubi o mga alipin, sila po, sabi dito, magsisipagtago sa mga yungib, bato at mga bundok. Uutusan pa nga nila, mga inibig ko, ang mga tao, ang mga bundok at mga bato upang mahulog sa kanila at itago sa galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ito kasi yung mga tao na kung saan hindi nagpahalaga, hindi nagbigay ng panahon sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang kanilang pinagbigyan ay ang kanilang mga sariling laman, mga inibig ko. Naging palalo, naging mayayabang, mga inibig ko. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, na dadalawin sila ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga kulog, kidlat, at mga malalaking kaingay na ipo-ipo at bagyo at ng lagablab na namumugnaw na apoy. At ang sabi pa naman ng kasulatan, bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? Sapagat ang mga tao po kasi ay hindi nakinig sa kanyang salita at itinakwil ang kanyang mga kautusan. Kung kaya't sabi ng Biblia na mahal na ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na kanilang meron silang masamang pag-iisip. So ito ang nangyayari, mga inibig ko, maging sa ating panahon ngayon. Na kung saan ang tao ay wala ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maging ng ilang Kristiyano, mga inibig ko, na ang kanilang sinusunod ay ang kanilang mga sarili, mga inibig ko. Kaya sabi ng Biblia, at sino ang makakatayo sa kagalitan ng Diyos? Yun lamang pong lumalakad ng kalooban sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody praise the Lord. Kaya pag isinasagawa mo ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mararanasan mo kahit sa ganitong panahon na mapanganib ng mga salot na dumarating. Isang salot pa lang ito, itong COVID-19, ito may inibig ko. Sa Biblia maraming salot may iniibig. Dito hindi na sila magkanda o gaga may inibig ko. Nandun na ang kabalisahan. At milyon-milyon na po namamatay dito may inibig ko. So balit lagi natin alalahanin ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi mga tayo magsipagbalik loob sa ating pinakamamahal na panahon. So balit tayo na naturuan ng purong ebanghelyo ng kaligtasan, mga inibig ko, at isinasagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na panahon, kahit sa ganitong panahon, mararanasan natin, nadadaman natin at nakikita natin mismo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid natin nag-testify kanina, mga inibig ko. Isipin niyo po, mga inibig, nakasakay sa isang PUJ, na pampasahirong sasakyan at bumangga sila, mga inibig ko. Yung windshield doon, mababuti na lamang doon siya napaupo sa likod, mga inibig, o sa kalimat ng kalagitnaan. Siya iniligtas ng ating mahal na sa isang tiyak na kapahamakan. Yung mga tao doon ay nakasugatan. Ang ating mahal na kapatid na beloved brother na nag-testify din kanina, na hindi naman nila ginagawa talaga ang magpahinga kahit isang araw, mga inibig ko, pero inutusan sila ang udyok ng banal na espiritu ng ating mahal na panahon na sila magpahinga. Yung pala sa araw na yun, napagkalilang pagmamahinga, meron pa namang nagkaroon na barilan doon sa lugar mismo na kanilang pinagtitindahan. Kaya nandun lagi yung pag-iingat, yung proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Pag tayo po'y maglilingkod ng buong katapatan, hindi natin kailanman mararanasan yung galit ng ating dakilang Diyos na ibibuo sa daigdig na ito, mga inibig ko.
huwag tayong makalmante, mga inibig ko. Ang inisip ng tao ngayon ay puro yung sa COVID-19. Nakalimutan na nila yung warning ng peoples. At ito'y patuloy pa rin nilang sinasabi na anytime yung the big one ay darating. Darating po yan, mga inibig ko. Hindi lang sa ating mag-isip at yung panig ng mundo. Kaya kailangan maging handa po tayo at ating paghahanda, mga inibig ko, ay ang paglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord! At lagi nating alalahanin, ang Diyos kailanman ay walang, hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang galit, kundi sa ating para tayo magtamo ng kaligtasan. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 po. Hindi po. The first book of Thessalonians chapter 5, verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. God bless you po. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 9, sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord! Hindi para tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang galit, kundi upang tayo po ay magtamo ng kaligtasan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga siya mismo nagsabi sa 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Siya ang Diyos na may ibig ng lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Subalit kung ang tao ay patuloy natatalikod at ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi magbibigay ng kahalagaan sa banal salita ng Diyos, may inibig ko, mararanasan ng tao talaga yung galit ng ating mahal na Panginoon. Kaya itong palang salot na ito, may inibig ko, itong COVID-19 na ito ay talagang marami na ang na-torment, mga inibig ko. Tormented na sila. Hindi na tuloy namatay sa COVID-19, kundi sa grabing depression, na stress, mga inibig ko. So balit tayo na mga anak ng Diyos sa pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Tayo kinahabagan ng Diyos sapagkat dito merong isang totoong pastor ng ating kaluluwa na walang sawang nalalangin araw-gabi upang ikaw o tayong lahat ay makaiwas sa mga dumarating na salot nito. Bagamat ito'y nandito sa banal na kasulat, ito'y mangyayari, mga inibig ko. Ang inaantay na lang natin, ang hindi pa nangyayari, yung rapture of the church, yung pagdagit ng mga banal, mga inibig ko. Ngayon, upang tayo makatayo sa banal na harapan ng Diyos at hindi sa kanyang galit, mga inibig ko, sapagkat pag ikaw wala sa ating mahal na Panginoon, hindi mo talaga magagawang makatayo sa kanyang harapan, mainibig ko. Mararanasan mo yung kanyang galit, mainibig. Nasabi po dito sa from the Gospel of St. Luke, chapter 13, verse 3, Mark chapter 1, verse 15, and Jeremiah chapter 26, verse 13. Magkakasunod na pambasahin, kaya nilaman po. The book of Luke chapter 13, verse 3. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. The Gospel according to St. Luke book of Mark chapter 1 verse 15. And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. The book of the prophet Jeremiah chapter 26 verse 13. Therefore now amend your ways and your doings and obey the voice of the Lord your God. And the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you. God bless you po sa tagal. Dito po sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 3, sinasabi ko sa inyo, hindi. Darapat malibang kayo mga agsisi, ay mga mamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Dito po sa Marcos 1:15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo mga agsisi at mga magsisampalataya sa Ebanghelyo. Dito po mga minamahal sa Jeremias Kapitulo 26, ang talata 13. Kaya't ngayon pabutihin nyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon yung Diyos at pagsisiyahan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinasalita laban sa inyo. Amen. Praise. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ito po ang tamang paraan ng paghahanda upang tayo po ay makatayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Kristo at hindi yung galit niya ang ating mararanasan, minibig ko. Na tayo po, ang sabi ng banal na kasulatan,
sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Kaya napakalaga ng pagsisisi, yung repentance, mga inibig ko. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga inibig ko, at yung pagsisisi, mga inibig ko, ay dapat isagawa na lahat ng tao, mga inibig. And beloved sons of God, repentance is not an invitation, but it is a command. Mga iniibig, ang pagsisisi po ay hindi po pag-iimbita, kundi ito po ay utos ng Diyos na dapat isagawa ng lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Everybody, so praise the Lord. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan, kung kayo mga agsisi at mga balik loob, ay mga kapapawi ang inyong makasalanan, at kung magkagayon, ay darating sa inyo ang kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaga ng pagsisisi. Pagpapakumabas sa ating mahal na Panginoon, minsan ito hindi magawa ng tao, yung magsisi. Ang akala kasi ng mga tao, ang kasalanan na dapat magsisihan, ay yun lamang pumapatay. Yung nangangalo niya, nagkikidnap, ang inibig ko, gumagawa pa ng may yun lamang ikaw may galit, inis, puot. Ikaw nagsalita ng bad words, nagmura ka. Yan po ay kasalanan na dapat pagsisihan na ng tao, may inibig ko. Kaya, kinakailangan na tayo magsisi ng taos puso at pakinggan at talimahin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating namasa. Kaya ngayon pagbutihan ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at pagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Kaya kung ating pong pagbubutihan at lalakad tayo ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sundin ang lahat ng kanyang mga tinig, ay hindi na po itutuloy ng dakilang Diyos yung kasamaan na kanyang sinalita laban sa lahat ng tao sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, yung dating mga nagawang kasalanan dati, wag na po natin babalik-balikan po yan, mga inibig ko. Sapagkat parang binabalik mo sa hayag na kakahiyan ang kapangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo totoong binago na, tayo po'y maglingkod, lumakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. At dito hindi nagkulang ang propeta ng Diyos na tayo laging tinuruan, pinangaralan, itinutuwid, pag tayo nagkakamali, may inibig ko, yan po yung ating panghawakan, may inibig ko. At may warning ang ating mahal na Panginoon doon sa mga hindi nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos sa buhay, hindi nagsisisi, may inibig ko. Nang sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan, kabanatang 1, akin na pong basahin ito, may inibig ko, sa 24, ang sabi po rito, hallelujah, na sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuuwis sa wala ang buo kong payo, at hindi niyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagay, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang bukong pagsaway, kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawa, sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talimahin po natin, isagawa po natin ang bawat kautusan ng ating pinakamamahal na Jesucristo without any mental reservation but rather with open heart. Gawin po natin yan. Malapit nang babalik ang ating mahal na Panginoon. Nandyan na ang mga sinyal na sinasabi ng mga kasulatan at pahigpit na mga inibig ko. Anytime, maaaring ipasok na po nila yung mark of the beast, mga inibig. Kaya habang meron tayong panahon, meron tayong buong lakas, paglingkuran natin ng buong kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigin natin ang salita ng ating dakilang sa buhay. Huwag nating isipin ng malayo pa. Anytime now, may inibig ko. Ating minamahal, ginagawa ng Pastor, very wise. Hindi iniisip bukas ang pagbabalik ng Diyos. Laging iniisip ngayon. Upang laging maging kaaya-aya, laging kalugod-dugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At tayo magpasalamat ng lugubos
Diyos sapagkat tayo napabilang sa totoong gawain natin pinakamamahal. Na dito may isang totoong pastor, mayroong totoong propeta ng Diyos sa kanilang panalangin, pag-aido, pagsasakripisyo. Isa tayo sa naabot ng kanilang panalangin at tayo ngayon nag-antay na lamang tagapagmanapan ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Kaya pag nagawa natin tayo lagi nagsisisi, nagpapakumbaba sa harapan ng mga panahon at ating pinagbubuti at tinataliman ang lahat ng kanyang kautusan, may pangako pang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Huling talata, Proverbs chapter 2, verse 2. Maganda na po mga awit, manugtog. The book of Proverbs chapter 3, verse 2. For length of days and long life and peace shall they add to thee. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata ay 2. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Kristo. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kahit sa panahon ng pandemic na ito, mga inibig ko, ang ating dakilang Diyos na buhay, hindi tayo man kailan iiwan, hindi tayo pababayaan, mga inibig ko. Andyan lagi, daragdag ang ating araw, ating mga taon, ating buhay. Andyan ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating dakilang sa buhay. Ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko, andun ang kabalisahan, ang kabagabagan, subalit ang mga anak ng Diyos ay nananatiling payapa sapagat ang mahal po na nasa sa atin. Ang inantay pa natin, mga inibig, ng kanyang pangako, anytime now. Yung tayo dadagitin na anytime now, mga inibig ko. Kaya, lagi natin paghandaan ang kanya nalapit na pagbabalik, kung paano naghanda ang mga iba-ibang bansa, minibig ko, kung paano makadiscover ng magagalang ng vaccine, minibig ko. Subalit tayo ang ating pinaghahandaan, kung paano tayo lagi makasunod at mapaluguran natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Plus yung kanyang pangako sa atin, anytime na, buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng banal kasulatan, sino ang makakatayo sa galit ng Diyos? Yun lamang tumatalima at sumusunod sa banal na kalooban ating pinakamamahal na panahon. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At sa ating inibig ng mga bisita kay pinagpalang lubos. Sapagkat nasumpungan niyang buong gawain, totoong gawain natin mahal na panahon. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap. Habang tayo po lahat ay tumayo, taas mo ating mga kamay, at may sa natin papurihan ang ating pinakamamahal na panahon sa awiting ito, ating bulay-bulayin ang minsan ng awit ito habang binibigyan mo ang kataon sa aking beloved co-preacher, brother, ordained preacher, Henry Fuller. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Hill, my beloved co-preacher. Praise the Lord. Hallelujah. Habang ating pong nanyayahan ang ating mga minamahal na mga baguhan na lumapit sa harapan at tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Iniibig kayo ng ating dakilang Diyos. Unawain natin ang awiting ito, mga minamahal, na nagtatanong na kung tayo ba ay handa ng humarap sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat dadalhin ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay sa kakatulan, sa lahat ng ating magawa, maging mabuti o masama, lihim o hayaan. Kaya napakahalaga ating tanggapin ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Ngayon ang pagkakataon, huwag mo sayangin na panahon. Naghihintay siya. Hintay ang ating mahal na Panginoon na buksan natin ang ating mga puso't tanggapin siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang sasabihan sa buhay na nagtatapos,
hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Diyos ang nakakaalam. Paano kung hindi tayo handang umarap sa mahal na Panginoon? Napakahalaga ng kaligtasan, sapagkat tayo ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao, upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan at magmana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Hallelujah! Maghintayin ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Nangintay siya. Yes! Hallelujah! Purihin ka, Diyos! O kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang kasasabihan sa buhay na darating, ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at Hallelujah! Mga minamahal, nasa ating kalagitnaan ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Maging handa tayo sa napakalapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hallelujah! ay may katiyakan. Kung ano ang kasasabihan sa buhay na darating, ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal naming mga bisita, mga baguhan. Ang mensahe ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, napakahalaga ng kaligtasan. Ang ating buhay, ito po'y hiram lang natin sa ating mahal na Panginoon at anytime, ito po ay babawiin ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong kung tayo ba ay handa na humarap sa ating mahal na Panginoon. At talagang napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sapagkat yan ay sinabi sa banal na kasulatan na siya'y muling babalik, siya'y muling paririto at kukunin niya yung mga naglilingkod sa Kanya. Nang sabi ng John chapter 12 verse 26, ang sino mang taong naglilingkod sa akin, kung saan ako naroon, ay duroon din naman ang sino man naglilingkod sa akin. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lamang ang binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap sa Kanya. Sa lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, binigyan niya sila ng kapangyarihan o karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang araw ng pagtanggap. Ito ang araw ng kaligtasan.
Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kumakatok ang mahal na Panginoon sa inyong mga puso at naghihintay na siya po ay inyong pagbuksan, papasukin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay sasalo na hahapon na kasalo natin, mga kapatid. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa mahal na Panginoon. Hindi po relihiyon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Meron pong 4 na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Nang sabi ng Biblia, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging galugod-lugod sa Kanya. At ang lumalapit sa Diyos, kinakailangang sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. At yan po ang una niyong naisagawa, ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, ito po ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ikalawa po ay pagsisisi ng kasalanan. Makadiyos na pagsisisi. Nang sabi po ng Biblia na walang umabot sa kaluwalhati ng Diyos, lahat nga ay nagkasala. Kinakailangan pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng unang Juan 1:9, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo ipatatawarin sa ating mga kasalanan. Huhugasan niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Dahil ang kasalanan ito po ay may kabayaran na kapag hindi po natin napagsisihan o tayo po ay binawian ng buhay na hindi po natin tinanggap ang ating malpinon, hindi natin tinalikuran ng ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan. Ang ikatlo po, para ganap na mapatawad ang ating mga kasalanan na pinagsisihan, kinakailangan tayo po ay mabautismuhan. Yan po ang ikatlong susi ng kaligtasan. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Huwag po kayong mangamba, huwag po kayong mag-alala. Ito po ay walang bayad at ito po ay hindi po pag-anib sa panibagong sekta o denominasyon o reliyon. Ito po ang pagsagawa ng pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ang pangapat po, ang mahal na Panginoon Hesus po ang siyang magsasagawa na tayo po ay babautismuhan niya ng kanyang banal at santong Espiritu. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sinumang walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa kanya. Praise God. Mga kapatid, itaas po ninyo ang inyong kanang kamay bilang pagsuko at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Kayo po ay sumunod sa maikling panalangin na aming sasabihin. Sa unang panalangin po ng ating minamahal, iginagalang na Evangelista Willie Sadalmeda. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga oras na ito, aking napakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, ako'y nagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo po ako at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, iniibig kita at ako'y nangangako na mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran na may katapatan. Gawin mo po ako tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po ang mananalangin para sa inyo. Hallelujah. Opo, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal, iginagalang ni Evangelista Willie Sadalmeda. Narito po, mahal na Panginoon, ang mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan. Alam po namin, mahal na Panginoon, libu-libong mga anghel ang nagkakatuwaan ngayon sa kalangitan dahil sa mga makasalanan na nanumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, na patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasala. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos
Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin, mahal na Panginoon, gawin mo po silang tunay na Kristiyano. Ipakita mo sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah, ang iyong mga kapangyarihang gawa, mahal na Panginoon. Dalangin namin sila'y magpapatuloy, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, O Diyos. Iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, at isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan, sa pangalan ni Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, iginagalang na Evangelista Willis Dalmeda sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalawa na po ang inyong naisagawa, ang pananampalataya at ang pagsisisi ng kasalanan para ganap na mapatawad po ang inyong mga kasalanan. Huwag po kayong uwi na hindi po kayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, at kayo po ay magpapatuloy upang kamtin po ninyo ang mga dakilang pagpapala at pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay magpatuloy po sa ating pagpapatuloy para sa ating mass healing, sa ating prayer for the sick. Akin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon to our beloved ordained preacher, beloved Kuya Blanco. Praise the Lord. Amen. God bless you, my beloved preacher, Brother Henry. Praise the Lord. Tayo pa magkaisang dumalangin, mga minamahal, bago po natin ilingin ang ating mga pangailangan sa ating mga Panginoon, magpagpapun tayo, mga minamahal, at manaling pagsisisi. Mapagpala po namin Diyos na mapangailangan sa lahat, pinakamamahal, Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng aming beloved and noble pastor, Evangelist Waldes, Brother Meda, your anti-prophet, dahil po kami sa iyong banal na paanan, lubos na nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, sa kami nasumpunga sa iyong pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na aming pumaiksuto para lahat mong kautusan upang maging ganda sa iyong pagbabalik. At habang kami nag-aantay sa dakilang araw na yan, mahal na Panginoon, hallelujah, kami po'y maggamit pa po bilang ilaw at isin sa libutan sa pagligtas ng napakarami pang kaluluwa, katuwang ng aming minamahal, ginagalang magulang sa beloved children at apang inaalay. Dakilang pasasalamat sa iyo, mahal na pinagkarobkan. Totoo, mga minamahal magulang sa iyo, mahal na Panginoon, ng ng buong katotohanan ng Diyos, at nalaman po namin ang kaligtasan ay aming tangan-tangan na mahal na Panginoon, at sa amin na mahal na Panginoon, pinagpala mo kami sa lahat ng bagay, binago mo kaming lubos, mahal na Panginoon. Hallelujah, at ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin, maginigal, mahal na Pastor, and all beloved children, at lang pagpapalang spiritual, physical, material, mapagpapalang binubuhos mo, mahal na Panginoon, nag-uuma po Diyos. Lubos mo na yung panasalamatan, mahal na Panginoon, para sa marami pang mariligtas na mga kaluluwa sa pangalan ng Ebanghelyo, ang kaligtasan, nag-iisang Ebanghelyo, mahal na Panginoon, hanggang sa araw na yung pagbabalik. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin yung banal na pangalan. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, kabila sa pating katawan may karamdaman o nakataas. Ang ating mga kamay, isipin po natin ating beloved and noble pastor, Evangelist Waldes Dalmeda, naglehas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, mga minamahal, may karamdaman, mga problema, halon sa lahat, mga kapatiran sa buong mundo. We cast out po natin ang minamahal at masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo. Sa pangalan ni Jesus, di masabi cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, drug addiction, COVID-19, lahat ng masamang espiritu, unbelieving doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, mga kainaang bumabalik. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. Be blessed and promised so right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa katugunan sa lahat ng ating mga dalangin sa dakilang tugumpay muli na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa araw nito. Dahil narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos na ang panalangin ay nakakabot sa trono ng ating mahal na Panginoon, at tayo po minamahal ay magpupuri sa ating mahal sa magitan ng ating pagbanggit ng a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang hallelujah, praise the Lord, sa bilog. So tatlong beses mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. At tayo naman po itadako.